Noong 1886, natagpuan ang bangkay ng isang hari sa malamig na tubig ng lawa sa Bavaria. Kasama niya, ang psychiatrist na nagdeklara sa kanyang baliw. Pareho silang patay at hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ba talaga ang nangyari. Pero bago siya tinawag na The Mad King, siya muna ay isang lalaking mahilig sa music, nangangarap ng fairy tale na storya, takot sa totoong mundo, at gumawa ng sarili niyang pantasya para makatakas sa realidad. Siya ang hari na nagtayo ng mga kastilyong parang parte ng isang panaginip, habang unti-unti namang nawawala siya sa sarili niya. Baliw ba talaga si Ludwig of Bavaria? O isa lamang siyang taong hindi ginawa para mabuhay sa mundong ito? May mga tao kasing kapag masyado silang sensitive para sa mundo, gumagawa sila ng sarili nilang realidad. At si Ludwig II, isa siyang hari ng Bavaria. Pero sa totoo lang, parang ayaw niyang maging hari. Mas gusto niya na tahimik na lang, makinig na lang siya sa opera, sa music, maglakad sa gabi, makinig ng mga iba't ibang kwento ng mga alamat at mga castles. At mahilig din siya sa mga daydreams at mga fantasies. Habang ang ibang hari naman noon, nakikipagdigmaan sila, nakikipagpolitika kung kani-kanino, at nagpapakita sila ng kapangyarihan nila. Pero si Ludwig, iba siya. Nagpapagawa siya ng mga artificial caves, naglalakad siya mag-isa sa ilalim ng buwan, at kumakain siya ng mag-isa sa loob ng napakalaking dining hall. Para lang siyang multo sa sarili niyang kaharian. June 13, 1886, madilim ang gabi at sa tabi ng Lake Starnberg, natagpuan ang bangkay ni Ludwig II. Ang official report, suicide by drowning. Pero maraming bagay ang hindi nagtutugma. Dahil ayon sa ilang reports, marunong lumangoy si Ludwig. Mababaw lang ang part ng lawa na yon or ng lake na yon. May sugat siya sa katawan. At patay rin yung psychiatrist niyang si Bernard von Goden. At dito nagsimula yung tanong, ano ba talaga ang nangyari sa hari? Nagpakamatay ba siya? Pinatay ba siya? O sinusubukan lang niyang tumakas? At mas lalong naging misteryoso ang lahat nang malaman ng mga tao na ilang araw lang bago siya mamatay, opisyal siyang dineklarang baliw. Bata pa lang si Ludwig II, mahilig na siya na mag-daydream, mag-fantasize. Hindi siya katulad ng typical na prinsipe dati. Hindi siya mahilig sa mga war or digmaan, sa politics, sa pagiging dominanteng lalaki. In the traditional sense, no? Yung parang pamacho. Tahimik siya, mahiyain, at sobrang imaginative niyang tao. Lumaki siya sa malamig at emotionally distant na royal environment. Meaning yung parents niya, yung mga family members niya, hindi masyado close sa kanya. May distansya. At habang tumatanda siya, mas lalo siyang lumalayo sa totoong mundo. So, mas lalo siyang nagiging reclusive, nagde-daydream siya, nagpa-fantasize siya. Noong naging hari siya, ng 18 years old, parang nalunod agad siya doon sa pressure. Siyempre, may pressure yan. Laki ng responsibility ng pagiging isang pinuno. Hindi siya naturally nag-fit in para mamuno. At doon siya nagsimula sa kanyang escape. So habang ang ibang mga hari, nagpapatayo sila ng mga military structures, si Ludwig II naman, nagpatayo siya ng mga castles parang galing sa isang panaginip. Parang fairy tale castles talaga. Pinakasikat dito, yung Neuschwanstein Castle. Sorry kung hindi maganda yung pagkakapronounce. Neuschwanstein or Neuschwanstein Castle. Yung kastilyong naging inspiration pa ng mga Disney castles. Pero alam nyo kung ano yung malungkot dito? Hindi ito simpleng simbolo ng kayamanan para sa kanya. Ito yung escape niya.
Bawat hallway, bawat chandelier, bawat swan design. Parang mundo ito na gusto niyang tirhan dahil hindi niya kayang mahalin yung realidad niya. At habang mas gumaganda ang mga kastilyo sa paligid niya, mas lalo naman siyang nawawala sa realidad. Hanggang sa dumating sa punto na mas komportable na siyang kausap ang mga tao sa imahinasyon niya kesa sa totoong tao. His loneliness. So may mga reports na kumakain si Ludwig ng mag-isa sa napakahabang dining table. Alam mo yung pang-alta syudad na sobrang laki talaga ng dining table. Minsan, pinaghahandaan niya pa raw ng pagkain yung mga imaginary guests niya. So meron siyang mga parang, ang tawag doon, imaginary friends, ika nga. So, ito yung mga historical figures, mga heroes mula sa legend. At dito, maraming nagsimulang magsabi na baliw na yata talaga tong haring to. Pero sa modern psychology, possible kayang dissociation siya or maladaptive daydreaming, pwede kayang severe depression or social withdrawal dahil ayaw niya yung responsibility na meron siya, or could it be extreme introversion, or baka naman coping mechanism lang niya dahil sobrang sensitive nga niya na hindi siya fit in sa royal duties niya. Kasi kapag ang isang tao sobrang hindi maintindihan, minsan gumagawa siya ng sarili niyang safe na mundo. At iyon ang pakiramdam kay Ludwig II. Hindi naman siya violent, hindi rin siya sadistic tulad ni Ivan IV of Russia or Ivan the Terrible. Para bang isang taong emotionally nalunod siya sa sarili niyang loneliness. Empress Sisi and Ludwig. So, isa sa iilang taong nakakaintindi sa kanya ay ang pinsan niyang buo na si Empress Elizabeth of Austria. Para doon sa mga hindi nakapanood, mag-backtrack lang kayo sa mga videos ko, yung kwento ni Empress Sisi. So si Sisi rin kasi, hindi siya masaya sa royal life niya. Pareho sila ng feeling. Feeling nila trapped sila doon sa duties nila, sa responsibilities nila. Feeling nila emotionally restless sila. Gusto nilang tumakas pareho doon sa kinagagalawan nila. Pareho din silang allergic dun sa rigid expectations ng monarchy. So, kumbaga nailagay sila sa isang box lang na, ito yung duties mo, ito yung gagawin mo sa isang araw, ito yung mga kailangan namin sa iyo. Habang naman, ang ibang royals mahilig sa mga grand appearances, si Ludwig at si Sisi, mas gusto nila ng freedom. So, nature, nandyan travel, nandyan yung silence, tsaka yung privacy, yung pagkakaroon ng private life. Kumbaga, pagkakaroon ng personal boundaries. At posibleng nakita ni Sisi kay Ludwig ang sarili niya. Kaya sila naging sobrang close. Hindi isang baliw, kundi isang taong sobrang sensitive lang para sa mundong ginagalawan nila. Pero habang lumalala yung isolation ni Ludwig, may isa pa siyang tinatagong sikreto at posibleng iyon ang isa sa tunay na dahilan kung bakit lalo siyang naging miserable. Was Ludwig gay? Most historians today believe, oo, gay siya. Hindi siya nag-asawa at kahit engaged na siya dati, hindi din ito natuloy. Sa kanyang private letters at diaries, makikita ang emotional longing niya toward men. At tandaan natin, syempre 1800s ito. Isa kang hari, isa kang may katungkulan. Pasan mo ang future ng isang bansa. Hindi ka pwedeng maging vulnerable, hindi ka pwedeng maging weak sa harap ng iba. Hindi ka pwedeng maging different. So, kaya posibleng buong buhay niya, kumbaga itinago niya ang sarili niyang identity. Pinigilan niya yung emotions niya. Kinimkim niya ang identity niya. At kapag ang isang tao, hindi niya mailabas kung sino talaga siya, madalas unti-unti siyang nauubos sa loob. The madness diagnosis.
Habang lumalaki ang utang ni Ludwig dahil sa mga, yun nga, nagre-renovate siya ng mga castles, natakot ang gobyerno ng Bavaria. Hindi na raw functional ang hari. Hindi na nagpapakita, hindi na nagtatrabaho, puro fantasy world na lang niya yung ginagawa niya. Kaya dineklara siyang mentally insane. Pero controversial yon dahil according sa history, yung ibang doktor na nag-diagnose sa kanya, hindi man lang siya personal na na-examine. At hanggang ngayon, debated pa rin. Baliw ba talaga siya? O masyado lang siyang nag-dissociate? O masyado lang siyang isolated, depressed, emotionally unstable, at inconvenient ang politics para sa kanya? At matapos siyang tanggalan ng kapangyarihan, isang gabi lang ang lumipas bago matagpuan ang katawan niya sa lawa. At doon, nagtapos ang buhay ng isang haring hindi kailanman naging masaya sa realidad niya. Minsan, hindi lahat ng taong mukhang baliw, mukhang gusgusin, talagang nawawala sa isipan. Minsan, napapagod lang sila sa mundong hindi sila maintindihan. At si Ludwig II, posibleng hindi talaga siya halimaw. Hindi siya tyrant katulad ni Ivan the Terrible. Hindi rin siya psychopath. Baka isa lang talaga siyang malungkot, sobrang isolated, emotionally fragile, at sobrang sensitive na tao, at bukod pa doon, sobrang creative na tao, na napilitang mabuhay sa isang mundo na hindi para sa kanya. Kaya, gumawa na lang siya ng sarili niyang fantasy world. Mga castles, mga alamat, mga swans, mga moonlit nights. Pero kahit gaano kaganda yung mundong ginawa niya artificially, hindi pa rin nito napunan ang lungkot sa loob niya. At baka iyon ang pinakamalungkot na part ng kwento ni Ludwig II of Bavaria. Na kahit hari ka, kahit sobrang yaman mo, kahit sobrang dami mong pera, kahit ang daming may gusto sa posisyon mo, kahit napakaganda ng mundo mo, posible pa rin maramdaman na nag-iisa ka. Kung gusto mo pa ng ganitong dark history, psychological mysteries, at mga totoong kwentong mas malalim at palaisipan, subscribe to Hiwaga at Esoterica. Bilang final na palaisipan, isang refleksyon. Sa tingin nyo ba, baliw ba talaga si Ludwig II? O isa lang siyang taong hindi talaga natagpuan ang lugar niya sa mundong ito? I would like to hear from you sa comment section. I read everything. Bye for now.